Itong si Arne Teves, dating congressman. You are under arrest by virtue Ayun, binasahan ng Miranda right issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. Wow. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ginoong Arnolfo Teves Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng iyong karapatan. Bukod sa wanted, dahil Yan o. Yan. Si Teves, yan o. Sa loob ng eroplano siya binasahan ng Miranda rights nang hulihin siya. Okay, baka sabihin niyo, ano ngayon kung si Teves yan. Kaya ko po ito pinapakita, ito po yung pagpapatunay na kahit sino kayo, kahit sino tayo, ang batas po ay mangingibabaw. Hindi po mawawala ang kapangyarihan ng batas dahil sa inyong paniniwalang pampolitika o kayo po ay bumabatikos sa gobyerno. Itong si Teves, noong mga nakaraan, marami itong sinabi laban kay Pangulong Marcos. Marami itong paninirang sinabi laban sa gobyerno. Pero ano ang katotohanan? Bumagsak pa rin siya sa kamay ng batas at ngayon ay nakakulong. Nagtago ng ilang taon sa abroad, sa Amerika, kung saan hanggang sa Timor-Leste. Doon siya nagtago ng halos 2 taon. Pero hinuli rin sila dahil maganda ang relasyon ng gobyernong Pilipinas sa pamunuan at bansang Timor-Leste. Kaya yung kanilang gobyerno ang voluntary na ring humuli kay Teves at itinurn over sa NBI at binasahan niya ng Miranda rights sa loob ng eroplano bago siya nilipad papunta rito. Nagkaroon na po ng binasahan na siya ng kaso pero not guilty raw. Pero anong order ng korte? Matapos na ito siya natulog sa NBI facility dyan po sa may New Bilibid Prison, ang order po ng Regional Trial Court ng Manila ay ilipat siya sa City Jail. So makukulong sa City Jail ng Maynila dahil ang Korte ng Maynila na ang may hawak ng kaso matapos i-transfer. So bakit ko tinatalakay ito? Ulitin ko, ito po yung halimbawa. Alam natin si Congressman Teves at mga Teves, base sa mga balitang lumalabas at totoo naman, mayaman, maimpluwensyang pamilya at politiko sa Negros sa matagal ng panahon, dekada na. Pero dahil nga po nagkaroon ng ganyang karasa, nakita naman yun, nakakatakot, napakaraming bilang ng murder at saka frustrated murder at illegal possession of firearms, illegal possession of explosive at lahat ng mga kaso, napakarami. Bumagsak pa rin sa batas. Kaya huwag po natin pamarisan, hindi ko sinabing siyang guilty na, huwag po natin pamarisan ang mga lumalabag sa batas, umaabuso sa batas. Kasi hindi ho yan panghabang panahon na magtatagumpay sila. Napatunayan natin, marami na pong nakulong na ayoko nang banggitin dahil baka masaktan pa sila. Marami na hong nakulong sa Muntinlupa ng mga personalidad dito sa ating bansa dahil sa umiiral na batas ng bansang Pilipinas. So, huwag niyong gayahin ang mga nagtatapang-tapangan laban sa gobyerno, laban sa batas at binabaliwala ang ating batas. Hindi po talaga pwede yan. Babagsak at babagsak pa rin. Ito, sino ba maniniwala si Teves babagsak sa kamay ng batas ng bansa? Hindi, dahil ma-influence siya, nakakapagtago nga ng ilang taon eh. Pero nahuli siya, na-deport at ngayon nakakulong na. Kaya yung mga nagtatago pa na merong wanted or merong warrant of arrest, sumurrender na lang po kayo. Hindi habang buhay magtatago, mahuhuli pa rin. Lalo na ngayon, under leadership ni General Nicolas Torre, ibang klaseng pulis yan. Ibang klaseng PNP po yan. Ang kanyang utos ay ipatupad ang batas sa lahat ng level, sa lahat ng sektor na merong paglabag, mananagot kayo. Ganon talaga. Yung relasyon ng Philippine government sa Interpol, relasyon ng Philippine government at ni Pangulong Marcos, independent foreign policy, malaking tulong yan. Kaya kahit saan kayong magtago, saan mang bansa sa mundong ating ginagalawan, pag meron kayong problema rito, mahuhuli, maibabalik kayo rito. Dahil ang lahat ng authority na sa gobyerno, pwedeng ipakansela ang inyong pasaporte, katulad ng ginagawa kay Harry Roque, ongoing na yung cancellation ng passport,
ongoing na rin ang ugnayan sa Interpol, ongoing na rin po ang ugnayan sa government to government para siya ay maibalik sa bansa. Ganyan ang kapangyarihan ng Estado at ng ating Philippine law, ng ating mga batas. Okay? Hindi po mangingibabaw kailanman ang kasamaan kung gagamitin ang impluensya at pera. Hindi kayang pagtakpan ng katotohanan. Yan po ang magiging aral dito. Si Congressman Teves at ang mga Teves ay talagang maimpluensya at mayamang pamilya yan. Nasasangkot sa maraming mga kaso, kaya nga po sila kinasuhan, nagkaroon ng court order at inaresto at ngayon nakakulong. Non-bailable po yan, kulong doon sa city jail, napakahirap nun. Sinagalit din yung judge ng RTC dahil ng kanya iniisang warrant of arrest, ilang taon, hindi na ipatupad eh. Ngayon nahuli na siya, ayun, sinurrender, yun naman ang proseso. Dadali ng NBI, dinala ng NBI sa korte at ang korte ang decide kung saan siya ikukulong. Sabi naman ng NBI Director Santiago, from day one, temporary lang ang pagkakakulong sa kanilang facilities. Kung ano ang order ng court kung saan siya ikukulong, kanilang susundin. Totoo yun kasi si Santiago, Director Santiago, dati siyang judge, alam niya yun. Kaya sinabi niya yun. Na kung ano ang desisyon ng korte, yun ang susundin. Kaya ililipat sa City Jail at Bureau of Jail Management Penology ang magbabantay sa kanya. Hindi na ang NBI. Katulad nung kay Kibuloy, katulad nung kay Duterte. Ganon. Si Kibuloy, hinuli ng pulis, ipansamantalang ikinulong sa Campo Crame, pero merong court order, RTC judge ng Pasig ang nag-order, ilipat sa Pasig City Jail. O walang nagawang pulis, inilipat doon. Ganon din. Si Duterte, merong warrant of arrest, galing sa Interpol, galing sa ICC, dala ng Interpol, ipinatupad ng ating PNP, ng Philippine Government, hinuli, itinan over sa Interpol. Ganyan po yung proseso. Hindi ho pwede. Alam na alam ni General Torre ang proseso. Ngayong ginawa pang PNP chief, kaya lalo niya gagawin yun at paninindigan. Sa tingin ba ninyo, magbabago si General Torre kung ano ang kanyang ginawa before? Ngayon, lalo na ngayon si PNP, hindi. Ngayon na siya ang chief, sinabi na niya. Lahat ng naayon sa batas ang kailang gagawin. Kaya yung may mga posibleng kaso at warrant of arrest, mananagot talaga kayo. Maging aral ito na iwasan natin po na kayo ay magkaroon ng problema ng mga karumal-dumal na krimen dahil talagang makukulong po ko at makukulong. Iba ho ang ngayon. Ang pinapairal ngayon, rule of law, hindi palakasan, hindi bata system. Kasi nung araw, bata-bata Magbata ka ng presidente, malapit ka sa gobyerno, hindi ka nakukulong. Baliwala yung kalokohang ginagawa. Ngayon, hindi. Ang utos ng Pangulong Marcos from day one, rule of law. Kung may issue, imbestigahan. Kung may ebidensya, kasuhan, dalhin sa korte. No one is above the law. Yun po yun. Napakaganda niya. Yan ang kailangan natin. Para tayo irespeto ng international community at irespeto tayo ng maraming sektor, sumunod sa batas, panalo ang bawat isa sa atin. Pero kung magtatapang-tapangan, gagamitin ng pera at kapangyarihan, gagamitin ng pang-aabo at mga abuso, kalabuso ang aabutin nyo, katulad ng mga nabanggit ko. Please like and share ang ating mga pinag-uusapan.